Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful people of Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, na sabay na napapakinggan sa 89.5 Radyo Bandera Philippines and 104.5 Radyo Natin FM. Medyo hyper ako ngayon. Hyper tayo kasi medyo mainit ang panahon, medyo maalinsangan dahil parang nagbabadya na ang tag-ulan. Sana nga, no? Mga kababayan, meron na po tayong 16 na episode sa ating programa at sa kasalukuyan ay nasa 11 na po tayo sa buwan ng Mayo taong 2024. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School. Pasok! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-11 sa buwan ng Mayo taong 2024. Ako po si LG May Kasantusan. At ako naman po si Kyle Padilla mula sa Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Kaya narito na ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School. Provincial meet athletes and medalists masayang tumanggap ng kanilang insentibo mula sa LGU Brooks Point. Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Coast Guard South Central Palawan at CAT 734 Company 97th Civil Affairs Battalion Special Operation Airborne Tactical Combat Casualty Care Training. Inauguration at turnover ceremony ng Drainage Canal Project sa Barangay Pangubilian at Access Road sa Barangay Barong-Barong. Napakalaking tulong at ginhawa sa mga residente ng barangay. Mayor Benedito bumisita sa Barangay Ipilan, Mambalot, Maasin at Kalasagin upang imbitahan ukol sa pagpupulong upang mailatag ang proposed project para sa taong 2025 at Peace and Order Program. Local School Board meeting kasama ang MDRRMO, pinag-usapan ang patuloy na pagsuspindi ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Traffic Enforcement Training isinagawa upang maisaayos ang trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa bayan. Oath-taking ceremony ng newly hired or promoted LGU employees kinilala matapos ang sinagawang personal interview sa pangunguna ni Mayor Benedito at ilang miyembro ng Personal Selection Board upang mas kilalanin pa ang mga katauhan ng bagong regular at promoted LGU employees. Scholar ng bayan, pinarangalan sa kanilang natatanging husay, galing at talento. Feeding program masayang ipinagkaloob sa mga bata sa Sitio Tabud, Barangay Sarasa. Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano malugod na tinanggap sa bayan ang mga private school administrators, principals, teachers at DepEd supervisors mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan upang makilahok sa Palawan Division Private Schools Conference. Pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU at Kiwanis Club, nagnanais ng matagumpay na implementasyon ng proyekto. LGU Brooks Point, inilatag ang development at rehabilitasyon ng Old Camp Poblacion District 1. Launching ng silkworm production sa Barangay Malis, kauna-unahan sa Southern Palawan. Sangguniang Bayan Session Update mula sa Barangay Barong-Barong, Alamin. Contract signing isinagawa para sa transparency at accountability ng lideratong Benedito Feliciano.
Magbabalik ang Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Provincial meet athletes or medalists masayang tumanggap ng kanilang insentibo mula sa LGU Brooks Point. Para sa detalye, narito si Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter Rafina Pandaog. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ng mga kabataang atleta ang handog ng incentive mula sa pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, kasama sina Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Jonathan Lagrada, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Arturo Ferraris, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Sports Coordinator Benedict Moranya, Public Schools District Supervisor Mary Jane D. Viray ng North Brooks Point, at Dr. Paterno Marquez South District at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal noong ika-30 ng Abril taong 2024. Naginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Dumalo ang mga magulang, guro, coaches, trainers at iba pa upang masaksihan ang kasiyahan ng mga batang atleta sa kanilang pagtanggap ng insentibo bilang pagkikilala sa kanilang galing sa laro at pasasalamat sa karangalang hatid ng mga atleta sa bayan. Ayon kay Mayor Benedito, ipinagmamalaki niya ang galing ng mga kabataan at nagpapasalamat siya sa Panginoon sa pag-ingat sa bawat atleta at sa medalyang natanggap. Dagdag pa niya na ang pamahalaang lokal ay buo at patuloy ang suporta pagdating sa sports ng mga kabataan dahil ito ay nagpapakita ng disiplina, talento at kakayahan ng bawat atleta. Hinikayat din ni Mayor Benedito ang mga magulang na patuloy na suportahan ang mga kabataan sa kanilang napiling sports at inaasahan niya na gagaling pa umano sa susunod na taon kasama ang sipag at tiyaga sa pag-e-ensayo upang makamit ang kampyonato at tagumpay para sa kanilang pamilya at sa bayan. Dagdag naman ni Vice Mayor Attorney Feliciano, bawat laro ay may natatalo at nananalo. Ito ang dahilan upang mas lalong ipakita ang kakayanan at galing, samahan ng tiwala sa sarili at dasal para sa mas matagumpay na laro. Layunin ng awarding ceremony na parangalan at kilalanin ang bawat kabataang manlalaro at handugan ang kanilang pinakitang galing dahil lubos na pinagmamalaki ng lideretong Benedito Feliciano ang mga ipinamalas na galing ng bawat kabataang manlalaro. Rafina Pandaog, Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rafina. At sa ating balitang pangkaligtasan update, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Philippine Coast Guard South Central Palawan at CAT 734 Company 97th Civil Affairs Battalion Special Operation Airborne Tactical Combat Casualty Care Training magkasanib pwersang isinagawa. Sa ulat ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter, Lian Sagayap. Balitang Bayan. Sa pinagsama-samang lakas ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard South Central Palawan, and CAT 734 Company 97th Civil Affairs Battalion Special Operations Airborne, na isakatuparan ang 3 araw na Tactical Combat Casualty Care Training na ginanap sa Brooks Point Convention Center at Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng kaalaman patungkol sa mga dapat gawin kapag nagkakaroon ng open fire situation at basic life support. Mayroong 60 mga individual ang nakilahok sa pagsasanay na nanggaling sa iba't ibang ahensya sa lokal na pamahalaan, kasama ang Philippine Coast Guard Volunteers and Auxiliary at marami pang iba. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng balikatan exercises na sinimulan noong buwan ng Abril. Lian Sagayap, Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Lian, at bilang bahagi ng ating balitang pangkaunlaran, inauguration at turnover ceremony ng Drainage Canal Project sa Barangay Pangubilian at Access Road sa Barangay Barong-Barong, napakalaking tulong at ginhawa sa mga residente ng barangay. Narito ang ulat ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter, Faith Angel Abordo. Balitang Bayan. Noong ika-26 ng Abril taong 2024, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Kapitan Violeta B. de la Cruz, SK Chairman Narciso Rosedeño at mga barangay kagawad ang inauguration at turnover ceremony ng Drainage Canal Project na ginanap sa Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Ang proyektong ito ay naging posible sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ng DSWD Kalahi Seeds o Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Masayang tinanggap ni Kapitan de la Cruz ang handog na bagong proyekto para sa bayan ng Pangubilian dahil tiyak na malaking tulong ito sa pagsasaayos ng daloy ng tubig at mababawasan ng matinding pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaang lokal ay marami pang nakahandang proyekto para sa mga barangay para sa mas maayos na pamumuhay ng mga mamamayan at sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Faith Angel Abordo, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Faith Angel. Samantala, Mayor Benedito bumisita sa mga barangay Ipilan, Mambalot, Maasin at Kalasagin upang imbitahan ukol sa pagpupulong upang mailatag ang proposed project para sa taong 2025 at Peace and Order Program. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter, Shailene K. Kaabay. Balitang Bayan. Noong ika-26 ng Abril taong 2024 ay personal na binisita at inihatid ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang imbitasyon para sa Barangay Ipilan, Barangay Mambalot, Barangay Maasin at Barangay Kalasagen ukol sa gaganaping pagpupulong sa araw ng Martes, April 30, 2024, patungkol sa proposed project for 2025 and Peace and Order Program na magmumula sa pondo sa 20% Development Fund ng pamahalaang lokal. Lingid sa kaalaman ng lahat na kahit gaano karami ang ginagawa ni Mayor June Benedito, ay pinagsusumikapan pa rin nitong makadaupang palad ang mga kawani ng bawat barangay, kasabay ang pangangamusta sa kalagayan ng mga mamamayan sa gitna ng nararanasang matinding init sa bayan. Payo ni Mayor Benedito na palagi ang uminom ng tubig, iwasang mabilad sa init at panatilihing malusog ang pangangatawan ng bawat mamamayan. Shailene K. Kaabay, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Shailene K. Sa ating balitang pang-edukasyon dahil sa lagay ng panahon, local school board meeting kasama ang MDRRMO pinag-usapan ang patuloy na pagsuspinde ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter, Shailene K. Kaabay. Balitang Bayan. Noong ikalawa ng Mayo taong 2024, matagumpay na isinagawa ang local school board meeting sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abueg Building Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kasama sina Public Schools District Supervisors, Mary Jane Viray ng North Brooks Point District at Dr. Paterno Marquez ng South Brooks Point District at MDRRMO OIC Engineer Maud Ryan Miranda. Pangunahing agenda sa pagpupulong ay ang patuloy na pagsuspinde ng mga klase sa lahat ng antas ng paaralan dahil sa patuloy na pagtaas ng heat index na sadyang nakakabahala. Bilang tugon dito, paiigtingin ang monitoring ng mga concerned agencies para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Ibinibigay rin ang desisyon at pamamahala sa mga school heads para sa alternatibong pamamaraan ng pag-aaral. At inilatag din ang pamunuan ng DepEd ang proposed schedule upang maipagpatuloy pa rin ang klase. Patuloy naman ang pamahalaang lokal na nakikipagtulungan sa mga paaralan kasama ang pamunuan ng MDRRMO
upang maging mas ligtas ang pag-aaral ng estudyante. Palagi namang isinasaalang-alang ng lideratong Benedito Feliciano ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral, kasabay ng patuloy na pagtaas ng antas ng edukasyon sa bayan ng Brooks Point. Sharon Kia Kaabay, Governor Alfredo Bueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Shireen Kia. Samantala, traffic enforcement training isinagawa upang maisaayos ang trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa bayan. Hatid ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Rizamel Brin para sa detalye. Balitang Bayan. Sa patuloy pag-angat ng pangkaunlarang programa ng Administrasyong Benedito Feliciano para sa bayan ng Brooks Point, bumuo ng Task Force Traffic ang tanggapan ng punong bayan si Cesario R. Benedito Jr. at nagsagawa ng Traffic Enforcement Training Program sa mga kawanin nito noong ika-27 ng Mayo taong 2024 na ginanap sa Governor Abueg Building, Government Center, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa pagsasanay ang 16 na miyembro ng task force upang alamin ang mga responsibilidad na kanilang gagampanan sa bayan at mapangalagaan ng kaligtasan ng mga mamayan sa kalsada maging ang mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko. Ayon kay Mayor Benedito, malaki ang maitutulong ng task force pagbubukas ng New Grand Terminal at iba pang mga establishmento lalo na sa bahagi ng National Highway na prone sa vehicular accidents kung walang formal at tapat na nagpapatupad ng batas trapiko dahil patuloy ang pagdami ng mga sasakyan sa bayan. Rizamel Brin, Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rizamel, sa pagpapatuloy ng ating balita. Oath-taking ceremony ng newly hired or promoted LGU employees kinilala matapos sa pangunguna ni Mayor Benedito at ilang miyembro ng Personal Selection Board upang mas kilalanin pa ang mga katauhan ng bagong regular at promoted LGU employees. Sa ulat ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Shireen Kea Kaabay. Balitang Bayan. Nitong ika-30 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan, ay tuloy-tuloy ang panayam ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., HRMO Luz de Galicia, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., at ilang miyembro ng Personal Selection Board o PSB upang salain ang mga karapat-dapat na empleyado ng pamahalaang lokal na maging regular o mapromote sa hinahangad na posisyon. Layunin ng isinagawang interview na mas kilalanin ang mga aplikante at malaman kung akma ang kanilang kakayahan sa posisyong ninanais at masiyasat ang kanilang kahandaang maglingkod sa taong bayan at maging isang huwarang makabagong manggagawa. Samantala, matapos ang isinagawang panayam at pagsusuri sa mga aplikante, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa ng mga newly hired and promoted employees ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point nitong ikalawa ng Mayo sa Brooks Point Convention Center, Brooks Point, Palawan. Mayroong 10 individual ang sabay-sabay na nanumpa sa kanilang tungkulin na maitalaga sa ilang opisina tulad ng Municipal Tourism Office, Municipal Treasurer's Office, at Office of the Municipal Mayor. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga nanunumpang empleyado ng pamahalaan. At ayon sa punong bayan, naway maging tapat at responsable sa sinumpaang tungkulin at magkaroon ng accountability and transparency sa pagseserbisyo ng mga mamayan at bayan. Sharon Kia Q. Kaabay, Governor Alfredo Bueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Shireen Kia. LGU Brooks Point, inilatag ang development at rehabilitation ng Old Camp Poblacion District 1. Hatid ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Rizamel Brin para sa detalye. Balitang Bayan. Ipinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Engineer Shermaine Trusino, Housing and Homesite Regulation Officer 2 at Edith Pasqua, Project Evaluation Officer 2 ang mga residente ng Old Camp.
Barangay Poblacion, District 1, upang ilatag at pag-usapan ang development plan sa kanilang lugar na ginanap sa Brooks Point Convention Center noong ika-30 ng Abril taong kasalukuyan. Kabilang sa development plan ay ang pagsasaayos ng historical landmark sa Old Camp na tatawaging Fort Miller upang buhayin ang kasaysayan ng Brooks Point na bahagi ng kultura at turismo ng bayan. Ang isa sa gawang rehabilitation ng lugar ay inaasahang makakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa bayan ng Brooks Point at maaari itong makahikayat ng mga turista at maging lugar pasyalan na nakaaya-aya sa mga residente. Tiniyak ng pamahalang lokal sa pangunguna ni Mayor Benedito na ang lahat ng mga apektadong pamilya ay bibigyan ng maayos na malilipatan para sa kanilang mas magandang pamumuhay at puhunan sa negosyo para sa mas maunlad na bayan. Riza Melbrin, Governor of Fedo of Bueg Senior National and Technology Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Riza Mel. Samantala, feeding program masayang pinagkaloob sa mga bata ng Sitio Tabud, Barangay Sarasa. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Shailene K. Kaabay. Balitang Bayan. Masayang pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balian, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Community Affairs Office Reneo Maestre Campo ang feeding program sa mga kabataan ng Sitio Tabod, Barangay Sarasa noong ika-3 ng Mayo taong kasalukuyan. Katuwang ang Community Affairs Division ng tanggapan ng Punong Bayan, masaya ang mga bata at residente ng Sitio Tabod sa natanggap na masustansyang pagkain. Ayon kay Konsehal Sara Jane Crespo Abon, ginagawa ang lahat ng makakaya ng kasalukuyang Administrasyong Benedito Feliciano na patuloy na makapagbigay ng masustansyang pagkain dahil sa pagmamahal nito sa mga mamamayan at pagnanais na matulungan ang mga kabataan na maging malusog ang pangangatawan. Dagdag naman ni Konsehal Richard Balian na siyang chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Bayan na ang bawat programa ni Mayor Benedito ay kanilang sinusuportahan dahil naniniwala sila sa hangarin ng Punong Bayan na pangalagaan ang pangangatawan at kalusugan. Naniniwala naman si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito na ang magandang kalusugan at maayos na pangangatawan ng mga bata sa Sitio Tabod ay maghatid ng matalinong kaisipan at matagumpay na kinabukasan. Dagdag pa ni Vice Mayor Feliciano na ipagpasalamat rin ang patuloy na magandang kalusugan ng bawat isa na ibinigay ng may kapal. Ipinahayag naman ni Mayor Benedito na ang pamahalaang lokal ay laging iniisip ang kapakanan ng mga kabataan at handang sumuporta sa lahat ng mga programang pangkalusugan. Hinimok rin ng Punong Bayan na patuloy na pangalagaan ang kalusugan dahil kapag malusog ang isang tao ay mas magiging produktibo, masaya sa buhay at ito ang yaman ng bayan. Shailene K. Q. Kaabay, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Shailene K. Kaugnay naman sa ating balitang pang-edukasyon, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, malugod na tinanggap sa bayan ang mga private school administrators, principals, teachers at DepEd supervisors mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan upang makilahok sa Palawan Division Private Schools Conference. Sa ulat ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter, Faith Angel Abordo. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Konsehal Sara Jane Crespo Abon ang mga DepEd supervisors ng Division of Palawan at mga private schools administrators, principals, school heads at mga guro mula sa iba't ibang bayan ng Northern at Southern Palawan noong April 29, 2024 para sa pagsasagawa ng Palawan Division Private Schools Conference na ginanap sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated sa Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan.
Mahigit 100 ang nakilahok sa 2 araw na conference na pinangunahan ng kinatawan ni School Division Superintendent LCT Barrios PhD na si Senior Education Program Specialist Daisy Ann P. Atrero, kasama sina Education Program Supervisor for Private Schools Clemencia G. Paduga, Division Planning Officer Vincent Santi Araneta, Kindergarten Coordinator Celia Siose, Values Education Coordinator Haji Sonny Boy Taha, Education Program Specialist Gister S. Lunado, Public Schools District Supervisor South Brooks Point Dr. Paterno S. Marquez, PSDS North Brooks Point Mary Jane D. Verey, katuwang ang mga opisyales ng Palawan Association of Private Schools sa buong lalawigan sa pangunguna ni PAPS President Deborah Faith C. Malacao. Tinalakay sa conference ang overview ng matatag curriculum na sisimulan ang implementasyon ngayong darating na pasukan para sa antas ng kindergarten, grade 1, 4 at 7, mga bagong kaalaman sa special science class, values education, at iba pang concerns sa LIS o BEIS ng DepEd. Layunin ng pagsasama-sama ng mga private schools administrators, principal, at mga guro na pagtibayin ang pagtutulungan at palakasin ang mga private schools sa lalawigan tungo sa mas epektibong pamamaraan na pamamalakad sa paaralan at paghubog ng kaalaman ng mga mag-aaral. Masaya namang binati ni Mayor Benedicto at Vice Mayor Attorney Feliciano ang mga nakilahok at nagpapasalamat sila na maging sila ay produkto din ng pribadong edukasyon sa sekundarya. Kaya naman hinimok ng Punong Bayan at ikalawang Punong Bayan ang mga tagapanguna ng private schools na magpatuloy sa pagiging katuwang sa mahusay na paghubog sa mga kabataan na magiging susunod na leader ng mga bayan sa Palawan. Faith Angel Abordo, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Faith Angel. Samantala, pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU at Kiwanis Club nagnanais na matagumpay na implementasyon ng proyekto. Sa ulat ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Rafina Pandaog. Balitang Bayan. Para sa adhikaing mapangalagaan ang bawat bata sa pamamagitan ng temang Serving the Child of the World, magkakatuwang ang pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano. Jos Mabalos Foundation Incorporated, Schools of South Brooks Point District, Sola Gracia Foundation Incorporated, at Kiwanis Club of the Last Frontier of Palawan, na kinatawan ni President Gudula G. Sarsagat, kasama sina PSDS Dr. Paterno Marquez Jr., mga principals at school heads na ginanap na MOA signing and awarding ceremony nitong ika-3 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Brooks Point Convention Center. Sa unang bahagi ng programa ay isinagawa ang pirmahan ng Memorandum of Agreement upang pagtibayin ang pagtutulungan para sa Supplemental Feeding Program na may temang Feeding Our Future. Kasunod nito ang ceremonial turnover ng mga Manna Pack Rice sa 9 na paaralan sa bayan. Samantala, sa ikalawang bahagi ng programa ay pinarangalan ang mga mag-aaral kasama ang mga magulang mula sa Brooks Point Central School, Paratungol Elementary School, Rafael S. Chandan Elementary School at Salugon Elementary School. Layunin ng programang ito na maitaas ang antas ng kaalaman at galing ng bawat mag-aaral sa pamamagitan ng Bring Upgrades o BUG program at matulungan ang mga bata na makabuo ng kanilang adhikain at pangarap sa buhay na hindi mapapabayaan ang kanilang mga kalusugan. Ipinahayag ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano na nararapat lamang na mabigyan ng maayos na nutrisyon ang mga bata dahil kung hindi sila malusog, hindi rin sila magiging aktibo sa kanilang klase at hindi nila maisa sa katuparan ang kanilang mga pangarap at mithiin sa buhay. Ayon naman kay Vice Mayor Attorney Feliciano, malaking tulong ang Kiwanis Club sa pag-eradicate malnourishment sa mga bata sa Brooks Point at sa pagtutulungan ng DepEd, Kiwanis Club at sa pamahalaang lokal ay mabilis na makakamit ang tagumpay at adhikain. Rafina A. Pandaog, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rafina. Samantala, sa Balitang Pangkabuhayan, launching ng silkworm production sa Barangay Malis, kauna-unahan sa Southern Palawan. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporter Lian Sagayap. Balitang Bayan.
Matagumpay na isinagawa ang programang Entrepreneurial Forum on Silkworm Production sa Barangay Malis noong ika-29 ng Abril taong 2024 sa pangunguna ni na Provincial Science and Technology Director Engineer Pacifico T. Sariego III, Association President MMLA Haji Harid Hasim, Vice President MMLA Wilson J. Pilago at Ginoong Ustad Ajam Tasel na ginanap sa Barangay Malis, Brooks Point, Palawan. Ang silkworm production ay programa ng DOST-PTRI na kauna-unahan sa lalawigan ng Palawan, katuwang ang Malis Muslim Livelihood Association, kung saan ay tinalakay dito ang mga potential gaps at solutions na maaaring harapin ng nasabing programa na inilunsad ng DOST-PTRI. Ang nasabing programa ay isa sa mga resulta ng isinagawang Right Shop of Structured Lease of PPA for the STI Planning sa Brooks Point na inyastibo ng DOST Palawan start noong March 13, 2024. Masaya naman si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa inilunsad na programang Silkworm Production ng Department of Science and Technology Palawan sa Barangay Malis dahil isa na naman itong milestone, hindi lang para sa mga mamamayan kung hindi maging sa bayan ng Brooks Point. Lian Sagayap, Governor Alfredo Abeg Senior National Technology Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Lian. At sa Sangguniang Bayan Session Update mula sa Barangay Barong-Barong, Alamin. Hatid sa atin, Governor Alfredo M. Aboeg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter, Faith Angel Abordo. Balitang Bayan. Aprobado sa ika-194th regular session na ginanap sa Barangay Barong-Barong noong ika-30 ng Abril, taong kasalukuyan ang Resolusyon No. 7 and 8 Series of 2024, nagsasaad ng deklarasyon ng State of Calamity sa bayan ng Brooks Point at nagbibigay pahintulot kay Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. na gamitin ang bahagi ng kasalukuyang LDRRMF Quick Response Fund o QRF ngayong 2024 na nagkakahalaga ng 3 million pesos para sa implementasyon ng El Niño Calamity Intervention Program. Ang pagdideklara ng state of calamity ay bunsod sa malalang epekto ng tag-init o El Niño na nagdulot na ng sobrang kahirapan sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka na umasa lamang sa kanilang pananim at produkto. Kaugnay sa ginanap na session, inaprobahan rin ang ilang resolution katulad ng resolusyong naglalaman ng kahilingan ng barangay Salogon na magsagawa ng 3 days cockfighting sa sitio Magugurang bilang bahagi ng fundraising ng kanilang foundation celebration. Inaprobahan rin ang resolusyong nagbibigay pahintulot sa punong ehekutibo Cesario R. Benedito Jr. na lumagda sa pagitan ng local government unit at Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill L. Galvan bilang kasunduan sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard at local government unit na maaaring magsagawa ng improvements ang PCG sa lupang donasyon ng LGU. Kasama pa sa naaprubahan ang resolusyong nagbibigay pahintulot kay Mayor Benedito na lumagda sa kasunduan ng LGU at TESDA Provincial Training Center sa pamamagitan ni Regional Director Angelina M. Carion upang makapagbigay ng relevant, accessible, high-quality and efficient technical education and skills development ng mataas na kalidad ng edukasyon at pagsasanay para sa mamamayan ng Brooks Point. Samantala, naibalik sa Municipal Development Council ang resolusyong naglalaman ng programa at pondo para sa iba't ibang opisina sa ilalim ng supplemental budget ngayong taon. Ito ay dahil hiniling ni na Konsehal Nathan Lahanilaw, Hayati Dugasan at Ezekiel Rodriguez na bigyan ng aumento ang kanilang travel expenses na nagkakahalagang mahigit 100,000 piso bawat isa na dati ay 50,000 piso lamang. Dalawang suhestyon ang lumitaw sa magkabilang panig. Ito ay ang ibalik sa MDC ang resolution kaakibat ng kahilingang gawing 1.1 million ang budget for travel ng mga sangguniang bayan at ang isa naman ay aprubahan na lamang with recommendation and amendment upang mapabilis ang pag-usad ng papel. Lamang ang boto ng majority na kinabibilangan ng mga konsehal na sina Nathan Lahanilaw, Hayati Dugasan, Arturo B. Ferraris, Ezekiel Rodriguez,
IPMR Nerelia Pacaldo at SK Federation President Jason Espeñe na ibalik ang resolution sa MDC. Faith Angel Abordo, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Faith Angel. Samantala, contract signing isinagawa para sa transparency and accountability ng lideratong Benedito Feliciano. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Riza Milbrin. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng pagpapalawig ng serbisyong bayan, isa na namang contract agreement ang formal na pinirmahan sa pagitan ng pamahalang lokal ng Brooks Point na kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Jinli Car Trading and Metalcraft na inirepresenta ni Jinli R. Cardenas noong ika-6 ng Mayo, taong 2024. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 517,500 pesos para sa supply and delivery of rescue equipment for disaster response activities. Ang serbisyong ito ay dapat maibigay 30 araw matapos maibigay ang notice to proceed. Ang pirmahan ng kontrata ay nagpapahayag na nais ng lideratong Benedito Feliciano na maipakita ang transparency at accountability at maipaalam sa publiko ang mga napapanahong kaganapan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Riza Milbrin, Governor Alfredo Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Riza Mel. Samantala, scholar ng bayan pinarangalan sa kanilang natatanging husay, galing at talento. Balitang hatid sa atin ni Governor Alfredo M. Abueg, Senior National Technology and Vocational Memorial High School, News Reporter Faith Angel Abordo. Balitang Bayan. Formal nang isinara ang Scholar ng Bayan Olympics noong gabi ng Martes, April 30, 2024 na ginanap sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano, Konsehal Sarah Jane Crespo Abon at Konsehal Richard Balyan at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal at mga natatanging scholar ng bayan. Binigyang diin ngayong taon ng temang Sports and Knowledge, a perfect link uniting us all together. Muling nagtagisan ang mga scholar ng bayan sa paggalaw at pagsayaw ng hip-hop at pagkanta. Kasunod naman ito ang pagbibigay parangal sa mga scholar ng bayan na nangibabaw sa larangan ng sports. Lubos naman ang pasasalamat ni Community Affairs Officer Ereneo Maestre Campo sa suporta ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano dahil lahat ng nakihilahok sa bawat competition ay mayroong natanggap na cash prize at hindi uuwing walang baon. Ayon naman kay Mayor Benedito, parehong ang angking talino at galing sa paglalaro ay tunay na kailangan sa pagpapalago ng isang individual. Patuloy pa rin ang pagsuporta ng lideratong Benedito Feliciano sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon at sports para sa mga kabataan upang magkaroon ang bawat mag-aaral ng magandang kinabukasan. Faith Angel Abordo, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Faith Angel. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Kyle Padilla. At ako naman po si LG May Kasantusan. Kami po ang Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapaghatid balita mula sa Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School. Kahapo, ang haba po ng pangalan ng inyong school. Maraming salamat po sa ating Principal Joanne and of course sa ating mga mahal na guro, kapamilya ng ating mga tagapaghatid balita. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Tuloy-tuloy po tayo at susunod na po pagkalipas lamang po ng ilang paalala ang Talakayang Bayan. Abangan po natin. Talakayang Bayan.
Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Muli, magandang umaga bayan ng Brooks Point at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at sa kasalukuyan ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time, makakapanayan po natin ang dalawa po sa opisyalis ng barangay na ito, ang Barangay Uring-Uring. At syempre po, pag sinabing Barangay Uring-Uring, alam natin na kilala yan sa buong mundo. At sa kasalukuyan ay medyo nalulungkot tayo dahil hindi natin makakapanayam ang ating kapitan sa Barangay Uring-Uring dahil sa ngayon po ay meron siyang karamdaman. Ayan, dahil katatapos lang din namin na mag-usap, Pero, we are lucky. Masaya naman po tayo dahil makakapanayam po natin ang first term pa lang sa kanyang pagiging kagawad. Pero, alam natin na marami na pong nagawa sa barangay na ito. Hindi na po natin pahahabain pa. Nais ko na pong ipakilala sa inyo, Kagawad Jaime P. Bigonte. Kagawad, magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. At syempre po, ang ating SK Chairman, siya naman po ay 4th year high school na sa Bachelor of Secondary Major in Filipino. Akala ko po ay high school lang siya kasi batang-bata po ang itsura. SK Chairman Daisy Jane Arzaga, magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Kagawad, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background tungkol po sa inyong barangay? Saan po ito? At mahigit kumulang ilan po ang population and ano po ang mga pangunahing pinagkakakitaan ng ating mga taga-barangay? Yes. Ang barangay po namin ay matatagpuan bandang south kung galing ka ng bayan ng Brooks Point. So pangalawang barangay po siya mula sa bayan. Pangalawang barangay po ang amin kung papunta ka ng south. So, ang aming population po ay higit kumulang na po na halos nasa 2,005 o kumulang pa po o higit pa, no? Kasi maraming nagmamigrate na rin po dyan. Yes. Mayroong umaalis, may dumadating. So, yung unang hanap buhay po namin talaga dyan, so ipinagmamalaki namin din yung hanap buhay na yung pagkokopra po ng niyog. At the same time, meron po kaming dagat na doon po din kumukuha ng mga hanap buhay din po yung iba, no? So marami pong pinagkukunan, meron pong gulayan, may koprahan, may isdaan po tayo. So yun po yung unang hanap buhay diyan sa amin. At siyempre, nagpapasalamat ako sa mga tao na talagang nagpupuko sila ng hanap buhay para po sa kanilang pamilya po. Ayan, thank you. Nako, talaga, totoo po yan, dahil ang Barangay Uring-Uring, kung hindi ako magkamali, isa ito sa barangay dito po sa bayan ng Brooks Point na tumanggap na po ng parangal dahil sa uri ng iba't ibang hanap buhay, At maliban dyan, Kagawad, parang meron pang isa pang hanap buhay dyan, yung pagbabanig. SK ba? Opo, yung isa po, karagdagan ko po, yung sa pagbabanig po sa mga Muslim. Isa rin po yan sa pinupuntahan ng mga iba't ibang barangay po, yung pagbabanig po ng mga Muslim. Isa po yun. Napakaganda pong hanap buhay din po yun para sa kanila. Mga iba't ibang design po yung makikita natin dyan. So, kaya nga po nung pumunta yung Miss Earth dito sa ating bayan, so isa po yung barangay natin sa napuntahan. Yan po yung naipagmalaki namin doon, yung mat waving. So, yun po, iba't ibang design po yung makikita natin doon na nagugustuhan po ng mga ating mga bisita po. Yan. Sa usaping maipagmamalaki po sa barangay, Kagawad, maliban po dyan sa mat waving, ano pa po ang maipagmamalaki? Alam ko meron pa ng Barangay Uring-Uring. Kayo muna, Kagawad. So, isa pa po sa amin dyan na yung likas lang po, yung hot spring po dito sa may sitio Matangkay po. Matatagpuan po tayo. Bagamat nandun po yan sa
sa dagat po, pero meron po dyan na talagang lumalabas na tubig tabang po. Opo, kumbaga bihira po sa isang lugar na meron pong ganun. Pwede pong inuman. Pwede po. Wow! Oo. Or inumin, ano. Oo, pwedeng inuman ng mga tao na po dumadayo dyan dahil ito po ay tubig tabang. Actually po, pag may panahon po na yung mga taga taas talaga, yung taga bukid na may time po na alam nila na pwede na pong manginas po sa dagat. So, alam po nila yung mga panahon na kung kailan sila pupunta, pagka kailangan po nila ng tubig, so hindi na po sila magdadala. Actually, doon na sila kumukuha. Pansaing at the same time pambanlaw, ano? Opo, kahit panglaba po, sa dagat. meron. Galing. Opo. SK, baka may maidagdag kayo. Yun tulad rin po na yung sinasabi po ni Kagawad, yung sa Matangkay po, yung dagat po. Lagi po talaga yung pinupuntahan, lalo na po yung ng mga college mo, ng mga estudyante po, pasyalan po talaga yan tuwing hapon. Kasi maganda po talaga yung tanawin. Tapos tulad rin nga po na sabi niya na yung iba, yung ibang mga mga tao, yung ibang barangay pupunta po sila diyan kasi isa rin po yan yung barangay uring-uring kapag kapag kati po, nanginginas po yan sila. Marami rin po yan diyan mga parang shells po na matatagpuan. Opo, yan dyan po, marami rin yun po. Opo, sa uring-uring po, madami po talaga. Tapos isa rin po yung sa yung paliguan din po, yung tanging yaman din po. Isa rin po yan sa pasyalan o puntahan po ng ibang barangay. So yun po. Maganda po talaga sa uring-uring. So, di ma'am, sa barangay po namin na marami pong nagbubukas na bagong mga beach. Nandyan po yung Bigunti Beach Resorts, Kuya Ondo Beach Resort din po yun, at saka yung Jimmy Glow. So, tatlo na po yan. Tapos meron din po tayong swimming pool, yung nandun po sa Matangkay din po, pag maaari din po ng mga Bahandi family. At saka yun po, yung Tanginyaman. At the same time, siyempre kung magbubukas pa po yung Cedar Farm. Opo. So actually po, isa rin yan. Ang ganda niyan napakaganda po yung lugar na yan. Yung mga yan, Kagawad and SK, ito po ay yung mga bagong developments na talagang maipagmamalaki. Pero aside from that, alam natin, nakilala po ang Barangay Uring-Uring sa itong tatak. Ano po? Actually po, bihira lang po yung barangay na may pangalan po sa encyclopedia. Yes. Kasi po, dyan po sa aming barangay natagpuan po yung the home of the biggest pearl in the world na siyempre malungkot man dahil hindi na rin natin nakita o wala tayong share. Actually, kung mayroon man, siyempre kailangan namin yun dahil medyo ang aming barangay nangangailangan po talaga. Kung ano pong pangangailangan is talagang, kumbaga kung magbabalik tanaw yung kung sana po yan yung nagmamanage ng perlas. So, sana po, mayroong isang tao yung makapag-research po na ito yung... Balikan niyo naman yung balikan niyo naman yung pinagkunan ninyo na naghihirap din na barangay po. Ayan. Talagang proud kami na dyan natagpuan, pero isang banda, nakakalungkot dahil wala ng pangalan na lang yung naiwan. Story na lang po. Anyway, yan po ang Barangay Uring-Uring na talagang naipagmamalaki po ng, of course, ng mga residente po ng Uring-Uring at ng bayan ng Briggs Point. And sa bawat barangay, Kagawad, ay mayroon po tayong mga lakas, syempre, pero mayroon ding pangangailangan or challenges po. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin upang maging kaagapay natin ang ating mga tagapakinig, ang bayan ng Briggs Point, at syempre po, ang mga residente ng Uring-Uring para malaman po natin kung paano po makatutulong sa Barangay Uring-Uring regarding po sa mga challenges na kinahaharap po ninyong barangay. So, yung unang challenges namin, ma'am, although napakarami, pero yung unang tinutukan namin, ma'am, yung pagtatapon po ng basura sa highway na, 900 po, na nagsisiga. Dito po, ma'am, sa amin, may programa kami na nagsisigigit po kami ng basura. At the same time, sa ngayon po, talagang kung wala man pong panahon na yung mga mamamayan namin nadalhin doon sa aming MRF yung kanilang mga basura na yung hindi lang po nabubulok. So yun po, kung minsan tumatawag sila na kami na lang din po sa barangay ang kumukuha doon sa kanila. At the same time po niyan, yung programa po namin na mayroon po kaming programa na nagki-clean up drive po kami. Actually, ang dalawang lugar po yung pwede namin pagdausan ng clean up drive. Mayroon po kaming coastal
mayroon kaming highway. So, kumbaga, hindi nababakante kung talagang, yun na nga po, tuwing katapusan po o pangalawang linggo, pangalawang Sabado o last na Sabado po ay nagki-clean up drive po kami. At yan po ay pagka napuno na namin yung aming MRF, nagpapa-schedule po kami ng hauling para po i-hauling po ng solid waste management po. Ayan. Opo. Thank you, Kagawad. Alam natin, lalo na sa mga urban areas, sa medyo bukid-bukid, katulad po ng nasa atin, ay uring-uring, sarasa, basta po yung medyo bukid na. Yan po talaga ang kalimitang problema po, yung Public Act 9003, yung pagpapatupad. Dahil sa atin po medyo malawak po yung mga lupain na pagtatapunan. Anyway, SK, sa inyo naman po bilang ate po ng mga kabataan, ano naman po yung mga challenges na kinakaharap ninyo? Para naman po sa sangguniang kabataan po, sa mga kabataan po namin sa Barangay Uring-Uring. Actually po, nakapag-conduct na po kami ng KK for filing. So, base po doon sa data na aming nakuha, karamihan po sa mga kabataan ay hindi na po nakakapag-aral. So yun, isa rin po yun sa challenges namin. Tapos po yung mga iba, yung hindi na po sila nakakapag-aral at same time, yung iba po wala pong trabaho. Meron pong iba, pero meron pa rin po talagang walang trabaho po, wala pong mapagkukunan. So yun po isa po sa challenges namin kung paano po namin yun masusolusyonan o ano pa pong dapat namin gawin para mas ma-improve pa po yun or anong maitulong namin as a SK po. So, yun po yung mga challenges namin, yung mga kabataang hindi po nakakapag-aral. Opo. Nakakalungkot, So, talaga, totoo yan. Isa itong challenges, lalo na sa edukasyon. Opo. Importante po talaga ang edukasyon. Dahil importante ito para sa kinabukasan ng ating mga kabataan at ng bayan ng Bruce Point. Kagawad, ano naman po ang inyong mga plano, prioridad, na programa para sa mga hakbang po para mas mapalago pa ang Barangay Uring-Uring? Yes, kami po sa barangay ay talagang nagpupursige po. Maging close po kami sa aming mga mamamayan po, no? Kami po ay nagdadaos ng yung barkadahan po. Kumbaga sa isang sitio, minsan sa isang linggo, papasyal kami doon at kami po ay tulong-tulong na maglilinis sa isang sitio po na yan. So, ini-encourage namin yung mga mamayan din po namin na yun na po, yung mga unang-una po, yung nagiging problema namin, basura po talaga. So, ini-insist namin sa kanila na matuto na po sila mag-segregate at para naman po sa mapangalaga natin yung ating kalikasan po. Tapos yung sa amin po ay talagang nagpupursige kami na kami pong mga sa council is mapalapit pa po sa aming mamamayan. True sa sa pakikipag-usap sa kanila. Siyempre, hindi lang naman barangay official, doon ka na lang. Minsan napapasyalan namin yung isang community, kumusta na po kayo dyan? Kung mayroon lang maitutulong. Siyempre, sa pagkakamusta mo na lang po sa kanila is napakalaking, kumbaga, pagpapahalaga na po yun sa kanila. Napakaganda niyan, Kagawad, kasi through that, mas mapapabilis ang paghakbang para po sa kaunlaran po ng barangay dahil sa pamagitan niyan maaari nating matugunan kung ano yung pangangailangan ng ating mga constituents. Sa inyo naman, SK, ano naman po ang inyong mga priority na programa para po sa kabataan? Actually po, marami po talaga kaming mga planong project, lalo na po yung SK, para po sa mga kabataan. So, unang-una na nga rin po doon yung edukasyon nga po dahil marami na nga po hindi nakapag-aral. Tapos po yung pagiging active po ng mga kabataan doon sa aming barangay. Isa rin po yun sa priority namin na kung ano yung mga dapat namin gawin para mas maging active po sila, para po mag-participate sila, hindi lang po doon sa barangay namin, at the same time dito rin po sa bayan ng Brooks Point. So yun po, isa na rin po doon sa yung nakaraan lang po na ginanap yung scholar po ng bayan, nakipag-participate din po doon yung uring-uring. So isa na rin po yung achievement sa amin kasi nga po doon pa lang po nakikipag-participate na sila. So parang gagawa pa po kami ng ibang paraan para mas maging active pa po. Hindi lang po sila, kumbaga yung iba pa pong kabataan. Ayan. Kagawad, regarding naman sa seguridad ng barangay, ano po yung mga hakbang para mapanatili ang seguridad po sa Barangay Uring-Uring? Yes.
Sa seguridad po talagang kahit sa naman pong barangay is yan po ang isa rin sa pangunahin. No? So sa amin po dyan is yung peace and order po maayos naman po sa amin. So kami po sa isang basta sa pagka may ano po kami po ay nagkakaroon ng roving po kami. Pero yan po sa gabi po namin ginagawa talaga yung pag-roving. So marami din po tayong natutulungan sa pag-roving natin kasi although wala naman tayong nakikitang sigalot, no? Pero po yung yan po ay sa pangunguna pa rin, no? Ng ating opisyalis na yun na nga po through sa pag bibisita rin natin sa komunidad sa iba't ibang sitio po is wala naman pong nagiging problema po tungkol sa seguridad po, ano? So peaceful naman po dyan sa atin. Totoo po yan. Di katulad mga noong panahon po ay palagi may mga riot. Sa bagay hindi lang sa Uring-Uri o sa ibang barangay, pati dito sa bayan. Pero sa ngayon po ay talagang masasabi nating peaceful na. So yan po, siyempre sa mga bata kasi hindi natin maiwanan. Hinanya din po namin yung mga magulang, no? Opo. Na siyempre yung pagpapalaki sa kanilang anak, yung pagsubaybay sa kanilang anak is minsan po hindi natin nakikita kung ano nang ginagawa ng anak natin. So, bilang magulang, kumbaga, nandun pa rin yung unang responsibilidad, no? Hindi lang dito sa barangay, kundi mangunguna pa rin sa pamilya. Kasi once na maganda yung pagpapalaki sa anak, hanggang sa paglabas niyo po niya ng bahay, is dala-dala niya yung magandang pag-uugali. So, yung mga riot po na yan is wala po akong kabilbil dyan. So, yan po walang kwentang gawain. So, yung pagpapalaki po ng mga anak is nagmula pa rin po sa magulang, no? Yung magandang values, kailangan po natin yan maituro sa anak natin. At the same time, kung mapunta sila sa ibang lugar, is dala-dala nila yun. So, yun po yung isang puhunan na hindi man natin binayaran na para sa kanila, pero namana nila dahil sa atin din po. Yan po yung talagang responsibility ng isang magulang po. SK, bilang ate po ng mga kabataan sa inyong barangay, kamusta naman po ang security or seguridad sa mga kabataan at ano po yung inyong mga ginagawang hakbang para po maproteksyonan ito? Tulad po na sinabi ni Kagawad, yun nga po, yung kapag nagkakaroon po ng problema rin po sa mga kabataan, as iniimbitahan din po namin sila sa barangay. Tapos kinakausap po namin sila or kinakausap din po namin yung magulang. Kasi tulad po na sabi ni Kagawad na sa magulang po talaga, kailangan kausapin nila kung ano yung dapat gawin sa mga anak sa ganun pong mga problema po. Kasi tama naman po yung sinabi ni Kagawad na nasa magulang po talaga, dapat po nilang kausapin yung mga anak nila. Tapos as a SK po, gusto ko rin po sana magkaroon ng mga seminar or mga edukasyon po patungkol po sa mga seguridad or sa mga dapat pong katulad po ng mga safe po, ano mga dapat gawin para mas malayo po sila sa kapahamakan, ganun po, or anong mga bawal na gawin para po malayo sila sa mga ganun po. Yan, thank you so much. Napakaganda po ng inyong kasagutan. Kagawad, sa ngayon po, maaari nyo bang ilarawan sa ating mga tagapakinig ang partnership po ng Barangay Uring-Uring and of course, pagtutulungan po ng pamahalaan lokal with your barangay? Yes. Kami po sa Barangay Uring-Uring po ay talagang sumusuporta po sa lokal na pamahalaan po ng Brooks Point. So, sa dami rin po ng naitutulong nila sa amin sa mga project na naibibigay nila. So, napakalaking karangalan na rin po yun para sa amin. No? Kung wala po yung pamahalaang lokal ng Brooks Point is wala po kaming mapaghingian din ng tulong. No? Sa pangunguna din po yan ng ating mga opisyalis ng bayan po. No? So, sa pagbibigay nila ng mga buildings na ngayon, mayroon kaming bago. So, kami po ay proud na nabigyan kami ng isang napakaganda. Although hindi pa namin nakikita, pero sa ibang barangay nakita na namin yung kinatatayo ng isang building kung gaano po siya kaganda. So sa pamahalaan ng Brooks Point po, sa pangunguna ni Mayor John Benedito, Vice Mayor Mary Jane Feliciano at sa mga SB member po, ang Barangay Uring-Uring po sa inyong pangunguna, mula po sa aming kapitan, sa aming council, kay Kapitan Opo Ambatal,
kami po ay talagang malaking utang na loob na magkaroon po kami ng ganyang mga projects po na galing po sa bayan sa munisipyo po. Yun po yung aming talagang, kaya po kung meron po silang gusto na ipatupad din sa amin, ay talagang kami po ay walang pag-atubili. Susunod po kami talaga sa kung ano man po yung kanilang naisin po para sa aming barangay. Ayan. Thank you so much, Kagawad. Lalo na po ang ating lokal na pamahalaan ay talagang patas po at 18 barangay ay nais talagang pantay na mabigyan ng tamang tugon o pansin sa kanilang mga pangangailangan. And as of now ay nakakatuwa dahil sa according po isisismis ko lang ng konti. According po sa MDC meeting last time ay ida-download ng LGU ang pondo 20% development fund sa mga barangay at ang barangay na po mismo ang mag-identify kung anong project naman po ang paglalagakan nito. Nakakatawa. SK, regarding po sa kabataan, relationship po sa LGU or sa lokal na pamahalaan, paano nyo po or pwede nyo bang isalarawan sa atin kung ano po yung mga ginagawa or kung paano po natutugunan ng LGU or ano yung sitwasyon nyo with LGU? Actually po, malaking tulong rin nga po tulad ng sabi nila, na malaki po yung tulong ng pamahalaan ng Bruxelles, lalo na rin po yung LGU para po sa mga kabataan. Kasi po minsan po nagkakandak po sila ng mga seminar para po sa mga kabataan na hindi po nakakapag-aral para po magkaroon sila ng literacy. Opo, ganun po para rin po magkaroon sila ng makatulong din po yung yung makapaghanap po ng trabaho, dagdag trabaho po para sa kanila, para pagkakakitaan po. Yun, isa rin po yun sa mga nababasa ko na natulong po nila sa mga kabataan. Kasi po minsan po sa amin po sa social media, meron po kaming nababasa na mga ganun po sa social media nga po na tulong daw po sa mga kabataan na yung mga hindi po nakapag-aral para dagdag kita po para sa kanila. So para po sa amin, isa na rin po yung napakalaking tulong para po sa mga kabataan. Ayan. Opo, regarding dyan, SK, siguro maigi na i-identify nyo po yung mga out-of-school youth para, kasi may mga program po ang LGU, test the program, mga NC2 na pwede silang maka-avail. Opo. Ayan. So, anyway, palagi lang po tayong maging updated sa mga post po ng MIO dahil dyan po yan minsan makikita yung mga slot. Ayan, sayang din po. At tiyak na makatutulong po yan. Ayan, sa papaanong paraan po natin, Kagawad, na ilalapit ang inyong barangay o inyong mga constituents po sa barangay sa mga programa po ng bayan? Yes, yun po. Pagka may programa po kami po ay talagang wala naman kami po ibang lapitan kundi yung aming lokal na pamahalaan ng Bruxelles po. So, kung meron pong programa yung dito po sa LGU na ipatupad sa barangay, katulad po doon sa amin, ito po, merong panibagong project na naman na, yun nga, tungkol din po sa kumbaga, nag-utos yung munisipyo na gawa namin ng resolution na magkaroon po ng doon, yung slaughterhouse. So, yun po yung, kumbaga, isa sa aming pakipagtulungan din po sa bayan ng Brooks Point. So yun po, yung slaughterhouse na yan po ay ongoing po yung paggawa ngayon. O, yun sa mga paraan po na ganyan na napapalapit po yung barangay namin dito rin po sa pamahalaan ng Brooks Point po. Ayan. Thank you so much. Ang active participation po. SK, sa mga kabataan naman po bilang atin ng mga kabataan, paano nyo po nailalapit ang mga kabataan po sa mga program ng LGU? Tulad nung po sabi niyo, active participation po. Isa rin po yun talaga na kailangan ng mga kabataan para mas mapalapit pa po sila sa LGU, ganun po, para mas matulungan pa po sila kung anong mga pangangailangan nila. Tulad nga po yun, yung pag-participate nila sa mga activity po dito sa bayan po. Isa po yun sa mga prioridad po. Ayan. Napaka-eksi po ng oras. Malapit na po tayong magtapos, Kagawad. Baka po may nais kayong sabihin sa ating mga tagapakinig at sa ating mga taga-subaybay. Sa inyo po yung pagkakataon. Ayan, kami po unang-una ay nagpapasalamat po
Doon din po sa aming mga community dyan, sa aming constituency dyan sa barangay Uring-Uring po, wag po kayong magatubili kung may pangailangan. Nandito lang po kami bilang inyong opisyalis para kung meron po kayong pangailangan, punta lang po kayo sa amin. At the same time, nandito lang kami para nag-aantay kung ano man po yung aming may paglilingkod sa inyo. Ayan. Siyempre, katulad po ng isang doktora, hindi niya malalaman yung sakit ng isang pasyente kung hindi sasabihin. Parang gano'n yun. Sa inyo naman, SK, baka po may gusto kayong sabihin sa ating mga tagapakinig, especially po sa mga kabataan sa Uring-Uring. Para naman po sa mga kabataan ng Uring-Uring, lapit lang po kayo kay SK. Baka matulungan namin kayo kung ano mga kakailangan ninyo. Siyempre, tulad nga po na kailangan din po namin ng inyong mga suggestion or mga tulong din po para mas mapaunlad pa po yung barangay ng Uring-Uring, yung mga sangguniang kabataan po. Siyempre kailangan namin ng tulong ninyo, so lapit lang po kayo sa amin. Hindi po namin kayo itatakwil or hindi po namin kayo papabayaan. So yun lang po. Sila po, yung community namin, sila po yung aming partner din talaga. Kung wala po yung community, wala rin po kami. So magtutulungan lang po kami para po maitaguyod namin yung aming barangay po. Ayan. Ay, nakakatawa naman mga kababayan. Natutuwa ako kasi yung sinasabi ni Kagawad na parang kumbaga in one word, pagkakaisa. Pagkakaisa ng mga constituents, ng mga kabarangay and officials. Yun po talaga yung isang bungkus na pagsama-sama na mas mabilis na magiging daan ng mabilis na pag-unlad. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin ngayong umaga. Once again, Kagawad Jaime P. Bigonte, thank you so much. And of course, SK Chairman Daisy Jane Arsaga. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong oras na iginugol dito sa ating programa. At mga kababayan, babalik po ang ating programa, ang impormasyon ng bayan para sa lahat sa ating ikahuling segment na Serbisyong Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dako na po tayo sa ating huling segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Sa may mga alaga po dyan ng karabaw, mga baka, yan, kambing at ano pang mga alagang livestock, ang Office of the Municipal Agriculturist ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point ay nagbibigay po ng libreng mortality insurance para po sa inyong alagang kalabaw, baka at iba pa. Sa iba pang impormasyon, mangyaring pumunta lamang po sa kanilang tanggapan para po ma-avail ang kanilang magandang serbisyo at libreng offer po para po sa inyong mga alaga. At sa kasalukuyan ay talagang mainit pa rin po ang ating kapaligiran, ang panahon, at nauuso po ang sakit na tigdas, sore eyes na dulot po ng tag-init. Ang Healthy Pilipinas Bakunanay at Papa Vaccine. Ay, ganon. Protektahan si baby sa gitna ng dumadaming kaso ng tigdas at pertussis. Yeah. Kaya mga kababayan, dumako lamang sa ating Municipal Health Office at hanapin po ang ating magandang doktora, ang ating Municipal Health Doctor, mahal na doktora, Dr. Lovelyn Sotosa, para po sa pagpapabakuna sa ating mga bata. Ano po? Ang tigdas po ay isang sakit mula sa virus na sanhi po ng sobrang tag-init, minsan po ay dala ng hangin. Malaking tulong po
ang pagpapabakuna upang maiwasan ito. Isa po sa mga sintomas po nito ay mataas na lagnat at mayroon pong butlig-butlig na lumalabas sa katawan ng isang pasyente. Ganyan din po ang pertussis ay whooping cough. Isa itong sakit mula sa bakterya. Tandaan po natin ang mga sakit na ito ay nagiging sanhi po ng kamatayan. Di ko po kayo tinatakot ha. Pero mas maigi po na agapan na po natin mga kababayan. Tayo po ay magpabaksin ng ating mga bata. Ang Human Resource Management Office naman po ay patuloy ang kanilang announcement for aspiring civil service examinees. Sila po ay mayroong bagong application form na inyo pong i-fill up. Mangyari po na bisitahin ang Municipal Information Office page and of course, ang page po ng Human Resource Management Office para po sa karagdagang informasyon and of course, para po ma-download ang link na ito. Binabati po natin ang ating kasama sa paglilingkod sa bayan, ang si Ginoong Sir Muxin Ibrahim Giro the third, HRMO2 ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point, dahil sa pagpapakita nito ng kahangahangang dedikasyon, kundi pati na rin ang inspirasyon sa kanyang komunidad. Yes po. Even me po ay nai-inspired sa buhay po ni Sir Giro. Ano po? Congratulations po sa pagiging isang huwaran, of course, malaking bagay po na naging instrumento to empower him and supporting him na to make a difference both of locally and internationally yung kanyang mga naging parte ng kanyang paglago, ano po, the Youth Exchange and Study Yes to US Department of State and Educational Cultural Affairs, Intercultural Programs, Intercultural Programs Philippines, Green Heart Exchange, US Embassy in the Philippines, at iba't iba pang larangan na siya pong naging daan sa kanyang tagumpay. Maraming salamat po mga kababayan. Diyan na po nagtatapos ang ating isang oras na talakayan at balitang bayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaan lokal na bayan ng Briggs Point sa pamamagitan po ng pamumuno ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Gayon din po, maraming salamat sa ating External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw, at buong puwersa ng Municipal Information Office. Ako po, Maria Lynn Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Mapagpalang araw po ng Sabado. At sa pagkakataon po na ito, nais din nating samantalahin upang pasalamatan ang ating mga masisipag, magagaling na OJTs mula sa Palawan State University, Briggs Point, of course, si Miss Divina Arruera at Raymond Bakrin, at Nor Anisa Rajudin and Benji Ustero. Kamay-kaway naman kayo, mga palangga. Kamusta kayo? Oo. Okay lang po kami. Kamusta naman yung naging kalagayan nyo dito sa MIO? Ano masasabi nyo? Masaya po. Maraming salamat po sa inyo. Oy, parang ikaw naman, kamusta? Nakaka-proud kasi marami kaming natutunan dito sa MIO. Natuto silang maging professional na Marites. Ikaw naman. Sobrang dami po namin natutunan and super happy po kami na naging part po kami ng MIO. Yeah! Si Benji, kawawa naman eh. Para po sa akin, sobrang challenging po yung napunta kami dito sa MIO kasi po na napakalayo po sa course namin na MIO po, tapos financial po kami. Yun lang po. Ayan. At last day po nila kahapon, May 10. Kaya this coming week, hindi na natin sila makakasama dahil kanya-kanyang harap na sa kanilang mga buhay. Sige po. Time na para magpaalam sa ating mga taga-subaybay.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.